Gandang araw po. Ngayon po ay maglilinis tayo ng ating ranging area sa ating mga native na baboy. Ito po ay araw-araw nating ginagawa. Nililinis yung kulungan, tapos yung mga dumi ng baboy ay ating sinusunog. Kasabay na rin po yung pagpapausok sa ating area. Ayan, ganito. Dinadampot natin yung dumi ng baboy at nilalagay natin dito sa siga. Nagsisiga tayo para ito ay manatiling nag-aapoy. At maya-maya ilalagyan natin ng ipanampala ito para ito'y magsisilbing pagpapausok at yung dumi ng baboy ay nagiging uling. Maaring ito'y magsisilbing disinfectant na rin dahil sa usok at saka sa init ng siga natin. Ayan, ganito yung ginagawa natin araw-araw. Hindi ho namamatay yung ating apoy o pagsiga natin dito. Ayan ang ipa natin ng palay. Dito tayo kumukuha ng ipa ng palay. Ayan, dahil meron tayong isang maliit na rice mill o kung tawagin ay semicon. Ito po ay hindi nawawala dito sa ating bakuran. Kaya kasi may banta ng ASF dito sa atin. Yung mga katabi ko na nag-aalaga o tinamaan ng ASF ang kanilang mga baboy. Dito sa atin, every other day nagdi-disinfect din tayo. At ito yung pausok dito sa ating maliit na area, hindi po nawawala. Ewan ko kung mabisa ito o ano. Ito kasi ang ginagawa natin araw-araw. Walang kaamoy-amoy itong ranging area na to. Kahit ilang araw yung sunod-sunod na ulan, wala kang maaamoy na dumi ng baboy dito sa aming area. Ayan ang mga baboy, nakagala lang dito. Yan po ang dito sa amin sa bakuran. Ang pag-aalaga ng baboy, ganito lang. Tapos tingnan mo yung natin, pinalagyan din ng ipa ito. Manganganak na to. Malapit na, pinalagyan natin ng ipa ng palay at saka yung ito yung dahon ng saging. Yung sa kabila naman, ayun, nanganak na. It so happens na dalawa lang yung anak. Okay naman. At pasalamat pa rin tayo. Blessing pa rin yun. Isa o dalawa o marami, ay nagpapasalamat pa rin tayo. Dahil yung pag-aalaga natin ng baboy, sabi ko nga nung nauna kong mga video, sa mga reels, sa Facebook reels, ako'y nag-umpisa lang sa 3 biik. So, nung magkaanak yon dumami na. Marami na rin akong naibentang mga biik at litsunin. So, sa pag-aalaga ng baboy, ay may pera. Lalo na kung hindi kami masyadong bumibili ng feeds. Kami rito, kami ng mga kasamahan kong mga bata, ayan, hindi kami bumibili ng commercial feeds. Ang pinapakain namin ay dahon ng mulberry, dahon ng madre de agua, at saka kangkong. Ngayon, yung batang yun ngayon, kukuha ng kangkong sa tabi namin, sa tabing pispan. Papakita ko sa inyo kung saan siya kukuha. Ngayon, yung mga mulberry, ayan, mulberry yan, madre de agua, marami doon sa labas. So, papakita ko rin sa inyo kung ano-ano yung mga pinapakain namin. Tingnan niyo yung mga baboy namin. Ito yung
Ito yung biik na natira. Natirang mga biik. Ito lang ang natira at saka yung ibang puti. Yan o. Yun. Kumbaga, bansot itong natira sa akin. Pero yan, palalakihin natin. Ito yung magiging lechonin. By December, pwede na yan. So ito, lahat ng mga inahin ko rito, ito oh, buntis. Buntis tong mga to. Ito, buntis yan. Buntis din yung nandun. Ayan. Yan. Dito lang kami kumukuha ng mga kangkong. Ayan o, dito sa Pispan, dito sa kalapit bakura namin. Ayan o, ang daming kangkong. Yan, dito lang kami kumukuha. Ayun si Pandok, lulusob at siya kukuha ng kangkong. Daily, ganito yung ginagawa namin. Pagkuha ng kangkong, kung minsan Madre de Agua, mulberry, ito yung mga mulberry. Oh. Lalabong din ng mulberry, dahon ng mulberry. Ayan o, mulberry. Yung Madre de Agua naman, nasa labas. Yun ang tingnan nyo. Dito siya kumukuha ng dahon ng kangkong. Tingnan nyo yung mga kangkong, alalago, ang tataba. So, ganyan lang po ang buhay namin sa pag-aalaga ng baboy. Hindi po magastos. Kung ang iba ay gumagamit ng commercial feeds, kami po ay darak na may kasamang binlid. Ang binlid po ay aming niluluto tapos sinasama sa darak. Yun po ang pakain namin sa kanila. At itong mga dahon-dahon na to ay merienda lang nila. Ngayong mga bandang 10 o'clock or 9 o'clock, yan ang merienda nila. Hanggang alas 12 kung marami, yun ang kinakain nila. Sa ngayon, kaninang umaga, pinakain natin ng darak at binlid. Ngayon naman, kumukuha si Pandok ng kangkong para may makain. Pang merienda. Ito, ibigyan na natin ng kangkong itong mga biik natin, mga baboy natin. Ayan. Tapos yung nasa kulungan, bibigyan natin. Ito yung pinaka merienda nila. Yung from 9 to 10. Yan ang merienda nila. So lahat ng baboy natin ngayon sa kulungan, bibigyan natin ng mga kangkong. Yan. Yan ito. Yan. Ito yung bulugan natin na junior boar. Pwede na siya. Malakas mga stato. Ito naglilihi yan. Ito yung iba naman. Dumalaga natin. Ayan. Yan ang dumalaga natin. Ito ring sa mga inahin natin. Ito malapit mga anak. Yan, kailangan pag malapit ng mga anak yung ano, huwag nang masyadong pakainin ng maraming sadarak or binlid. Kailangan mas maganda, gulay-gulay lang. Medyo babang-baba na yung tiyan niya, oh. Nakababa na ng todo. Yan. Ito. Yan. Itong mga inahin natin. Yan. Sige. Doon mo lagay. Yan. Yun. Tapos itong gusto nila yung kangkong. Ito yung kanilang galaan. Palaging may umuusok dyan. Yan ang ano natin. Para hindi mangamoy yung dumi
At the same time, pausok para mawala yung mga lamok at mga insekto. Ito naman yung bagong panganak. Dalawa lang yung naging anak nito. Ano. Ayan, ganyan kami rito. Ganito ang pagpapakain, pagpapalaki sa aming mga native na baboy. Nung nakaraan, nakabenta tayo. Medyo marami-rami yung naibenta natin nung nakaraan. Kaya dito sa pag-aalaga ng baboy, ay meron ding kita. Lalo na kung marami yung baboy mo at hindi ka gaanong bumibili ng commercial feeds para hindi siya magastos. Sa totoo lang, nitong nakaraang buwan, yung nabenta natin, ilang biik yun. Marami-rami rin biik yun ang naibenta natin. At saka lechonin, 8 lechonin. O siyam pa pala dahil mayroong bumili ng isa. Yung iba, kinuha minsan na naglilitsyon. So, ngayon, yung benta natin hindi sa pagmamayabang, meron din kita. Dahil ako isang ex-OFW, wala na akong ginagawa kundi ang mag-alaga ng baboy. Napansin ko na merong pera doon sa pag-aalaga ng baboy. Extra income nga, pero kapag ginawa mong komersyo to, talagang malaki ang kikitahin mo, lalo na kung hindi ka nagpapakain ng commercial feeds. Ang ano natin darak lang at saka dahon-dahon. Yung mulberry, madre de agua, at saka itong ang kangkong. Meron din kaming napier na binibigay sa kanila. Ayan o. Ito, itira lang to. Ito yung mga lechonin. Gagawin natin lechonin sa darating na December. Ano na yan. Sige po, okay po. Ganun lang po ang gawain namin araw-araw dito sa backyard natin. Maraming salamat po.